Sa iba pang mga balita, posibleng ipad-deport ang halos 200 foreigners na inaresto ng Bureau of Immigration sa isang raid. Illegal daw kasing nagtatrabaho ang mga dayuhan sa isang online gaming at call center company. Live mula sa Maynila, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, ang pag-aresto dito sa mga dayuhang ito ay isinagawa matapos ang ilang linggong surveillance at nang maaktuhan ng mga tauhan ng Bureau of Immigration and Deportation na nagtatrabaho nga ang mga dayuhang ito nang walang kaukulang working visa, doon na isinagawa ang pag-aresto. Bakas ang pagod at puyat sa itsura ng 180 foreigners na nagsisiksikan ngayon sa hallway ng Bureau of Immigration and Deportation. Karamihan sa kanila Chinese national. Mayroon ding Taiwanese at Indonesian. Ito'y matapos arestuhin sa raid kahapon sa Parañaque ang mga dayuhan. Ayon kay Attorney Elaine Tan, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, dinakip sila dahil sa iligal umunong pagtatrabaho sa bansa sa isang online gaming at call center company. Karamihan sa kanila wala raw working visa. Naisagawang operasyon kasunod ng intelligence report sa iligal na pagtatrabaho ng mga dayuhan sa bansa. Meron pong anonymous tip na binigay po sa ating operatives at nag-surveillance po for how many weeks. Tapos nung na-verify na talaga na meron talagang operations na nangyari, merong illegal na nagtatrabaho without the proper immigration documents, yun na po conduct na po ng operation. Ayon sa immigration, may ilan sa mga naaresto ang pinayagang makaalis na matapos makapagpakita ng tamang dokumento sa mga otoridad. Sumasailalim sa inquest proceeding ang mga hinuling foreigner. Sakaling may makita mga valid immigration document, papayagan na silang makaalis. Pero ang mga walang tamang papeles, mananatili sa BID at posibleng ma-deport. Bine-verify po yan. Kung wala po silang ma-present na proper documents, magkakaroon po sila ng deportation charge. Isa sa mga inarestong Chinese national, itinangging illegal siyang nananatili dito sa bansa. Hindi rin daw siya nagtatrabaho sa online gaming company. In the meeting room only. Yeah, that's only what I'm doing. Am I right? Just smoking and drinking tea with a friend. If you're going to other country, you same have the same, right? You can go to the office and you can visit them and only you are using the tourist visa. Ang iba naman, ayaw magbigay ng pahayag. Jessica, malinaw naman ang sinasabi ng BID na kung may maipapakita mga legal na dokumento, mga immigration documents, ang mga inaresto, mga dayuhan, ay agad naman silang palalayain o palalabasin dito sa tanggapan ng BID. Jessica? Susan, ang hinuli yung mga empleyado. Yung mga may-ari ng kumpanya, yung mga nagpapatakbo nito, nasaan? Actually, Jessica, yan pa yung bahagi ng ginagawang follow-up operation ng mga tauhan ng BID, no, para matukoy kung itong may-ari ba nitong nagpapatakbo nitong mga online gaming at itong call center company ay mga dayuhan o Pilipino. So, ongoing pa yung kanilang ginagawang investigasyon dyan at patuloy pang inaalam kung ano ang nationality ng mga nagpapatakbong ito nitong dalawang klase ng negosyo, Jessica. May impormasyon ba kung anong klaseng online gaming o call center operations ang isinasagawa nitong mga dayuhang ito? Sa ngayon, Jessica, patuloy pa rin din yung ginagawa nilang investigasyon dyan, follow-up operation, kung anong klase nga ng online gaming at call center operation. Itong pinagtatrabahuhan nitong halos 200 dayuhan na karamihan nga ay mga Chinese national, Jessica. Kasi ang dami nila, 200 at baka meron pang iba, no? Ang nakakapagtaka dyan, tayong mga Pilipino naging ibang bansa para magtrabaho dahil kulang ang oportunidad dito sa atin. Tapos yung mga iba naman, pumupunta rito, nagtatayo ng opisina dito dahil mura yung labor natin. Ibig sabihin, maraming pwedeng magtrabaho sa mga call center ng mga Pilipino. Nakakapagtaka lang na meron palang mga dayuhan na pumunta pa ng Pilipinas at dito pa nagtatrabaho sa call center. Tama ka dyan, Jessica. No? Parang sinasabi, marami tayong mga kababayan na walang trabaho. Yung iba nga pumupunta pa sa ibang bansa. Pero makikita natin sa mga ganitong klase nga ng operasyon, meron mga dayuhan na illegal na nakapagtatrabaho doon sa mga kumpanya na pwede rin naman pagtrabahuhan ng mga Pilipino, Jessica. At saka linya nating mga Pilipino yung pagko-call center dahil mura nga ang labor dito sa atin. Tama ka dyan, Jessica. Nakapagtaka na may mga... Napakarami mga kababayan natin ngayon na ang trabaho ay ang pagiging call center agent. So,
So, kayang-kaya ikang mga Pinoy. So, bakit parang hindi nabibigay sa kanila? Tapos may mga ganitong mga dayuhat ka na sila. Kasi itong ginawa operasyon na to, Jessica, dalawang palapag ito na talagang sabay-sabay lang silang nakuha doon ng mga tauhan ng BID. Kaya hindi naging mahirap para sa kanila yung pagdadala sa kanila dito sa main office nila dito sa Intramuros, Maynila. Jessica. Hindi lang yung fairness yung pinupuntos ko dun sa tanong ko, Susan, siguro dapat liwanagin din natin na nakaka-intriga kasi na nandito sila. Yun ang kailangan sigurong tutukan kung bakit may mga ganyan palang mga nagtatrabaho dito sa ating bansa. So, in any case, antayin natin yung follow-up dyan. Follow-up mo dyan sa storyang yan. Maraming salamat sa'yo, Susan Enriquez.